Nakakalungkot dahil muli, mababanggit na naman natin ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ginagawa na katatawanan ang isang ganitong klaseng sitwasyon. Kaya kay Ms. Hanelet Abençania, huwag niyo pong gawin na issue dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Huwag niyong gawing issue ito at gawin yung katatawanan ang gobyerno. Hindi natin malaman bakit ganon ang naging attitude ni Ms. Hanelet. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Hindi ba dapat bilang Pilipino, nagkakaisa tayo upang ang bansa natin ay umangat? Hindi lamang para sa taong bayan at para na rin mapakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas at ang mga Filipino ay nagkakaisa. Huwag silang gumawa ng gulo dahil hindi po yan maganda. Huwag nila simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganitong mga klaseng remarks o pananalita. Ang Pangulo po at ang administrasyon ay kinukundina ang bawat krimen na nangyayari sa bansa. Sa katunayan nga po, nagpatalaga na po ang Pangulo, nagkaroon na po ang PNP ng Special Investigation Task Force para mag-focus po sa kaso na ito ni Mr. Anson Ke. At itong si Police General Elmer Ragay, a former director of the Anti-Kidnapping Group, ay na-relieve na po dahil hindi po nasisiyahan sa pagkakataong ito sa kanyang performance. Kaya po ang itinalaga ay si Police Colonel David Poclay na dati pong Criminal Investigation and Detection Group. Kasama po siya dyan dati. So, makakaasa po ang taong bayan at ang buong sambayanan na hindi po tutulugan ng gobyerno ang mga ganitong klaseng sitwasyon. Pananatilihin po natin na magkakaroon ng hustisya. Bibigyan natin ng hustisya ang dapat nabigyan ng hustisya at hindi po natin hahayaan na mangyaring muli ang naganap sa mga naging biktima ng EJK. Kaya muli pinapanawagan po natin kay Ms. Hanelet Abençania. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klaseng pananalita. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong EJK. Dahil